pagsasalitaan ko. Anyway, yun nga, sasabi ko, pwede bang sa backstage na lang ako kasi nga mahihain ako. Pero dito na tayo, nag-aalab ang mga puso natin. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-participate, sa mga lahat ng mga nagsasalita. Lahat po na sinasabi ninyo, ideal para sa atin, para sa ating mga Pilipino. Bata pa lang ako sa UP Baguio, nakikipaglaban na kami sa ganitong klaseng sistema. Pero hanggang ngayon, hanggang ngayon parang mas malala pa ang nangyayari. Parang mas in our face nila ginagawa yung pagnanakaw nila, yung paglulustay nila sa mga pera natin. Taxpayer din po ako. Meron akong 2 anak na tinataguyod, may pamilya akong tinataguyod. Masakit para sa akin na sa kanila napupunta ang pera natin. Iintindihan ko ang galit nating lahat. Pero I think mas importante na bantayan natin ang kilos nilang lahat. Mag-umpisa tayo sa pagiging vigilant, sa pagbabantay, para hindi na nila gawin ang ginagawa nila. At tama, panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Dahil sobra na sila. Ano ba ba? Gusto ko sabihin yun lang. Maraming salamat, Miss Angel. Hustisya lang para sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho ng tapat at maayos. Hustisya! Hustisya para sa mga Pilipino. Hustisya! Sana makinig sila sa atin at sana may mangyari ngayong araw na to. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Miss Angel. Acknowledge din po, kung pwede po, kung kaya po ninyo. Go. Kaya naman. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una. Ayun, payong ibaba daw. Para makakita yung iba. Sige. Bilang dating estudyante ng UP Institute of Mass Communication. Ka-70san pa, panahong pa nila Jerry Barrigan at ng ilang mga estudyanteng nawala at nabatay. Dahil sila'y namundok, nakita ko na ang malagim na nangyayari sa ating bansa. At naiiyak ako na ako'y cute lang ako, pero 70 plus na po ako. Nandito pa rin tayo. Iniitim ko lang ang mga uban ko. Pero naghihirap pa rin ang Pinoy. At mas masahol pa ang garapalang nangyayari sa araw-araw na panonood natin sa telebisyon. Nakakasuka. Di po ba? Pipigilin ko lang. Kalma! Kinocongratulate ko po lahat ng mga student leaders. Lahat na umatake dun sa Diskaya residence dahil sila ay matapang. Hindi ako palagi yan sa Pilipinas sapagkat ako ay madalas na sa UK dahil ako po ay nakapag-asawa ng Briton, Nakatanso. Anyway, nakabalik-balik po ako dito. Nakita niyo ako sa Dirty Linen, Batang Quiapo, Lolong, ayan. Anyway, tinext ko ang mga kaibigan ko, anong gagawin natin? Ang mga estudyante lang ang nagsasalita at tumikilos. Hindi ako nakatanggap ng kahit anong masyadong firm na answer. But anyway, I'm so happy na nandito tayong lahat. Para sa akin, nasabi niya ni Angel, lahat ng ating mga hinaing. Ang tingin ko lang po, sa aking humble opinion, bumaba lahat ng nasa pwesto! Ibalik ang kapangyarihan sa Pilipino! Tama? Para sa akin, ipapanalangin ko, hindi sa pinagsisiklab ko, ang inyong mga damdamin mula sa presidente, hanggang sa vice-presidente, hanggang dyan sa mga congressman at mga senador. Bumaba kayong lahat sapagkat walang malinis sa inyo. Lahat kayo ay corrupt. At hayaan niyo ang Pilipino magkaroon tayo na tinatawag na peaceful na snap election. Sana lang po. Diba? Sana lang magkatotoo yan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Mr. C. Ayan.
Ngayon naman, tatanungin natin si Miss Jody. Miss Jody, ano po ang nararamdaman ninyo? Ano ang nararamdaman ninyo ngayong araw? Una-muna, magandang patanghali sa inyong lahat. So, gusto ko lang mag-share. This is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, it doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saang institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate, or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo, ang bawat isa sa atin, na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin. Simula nung unang EDSA, EDSA 2, EDSA 3, at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, 2 linggo, 3 linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan. Hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman na para sa atin. Ano papamana natin sa kanila? Utang? Yun ba ang gusto natin? There has to be change. Change has to happen. Sabi nga nito, ang lupa ay buhay. Ang buhay ay hindi kalakal. Tama! So dapat, huwag tayong tumigil. Collectively, may magagawa po tayo. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang, but we have to work as a country. Tayong lahat, as a people, kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korap. Maraming salamat po. Maraming